Hello everyone and welcome to our new subject this second semester. We'll be starting our subject with this high school topic about the Cartesian plane. And I have here a little illustration about the Cartesian coordinate plane. And by the way, the name of this illustration is Cartesian plane based on the surname of René Descartes. So as you can see here in the illustration, we have here two major lines, the vertical lines and the horizontal lines. And namely, they are x-axis and y-axis. Okay? Then, pag nahati po natin yung plane sa dalawang linya na to, ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng quadrants. So, ito po yung ating quadrant 1, then quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. The direction of the naming of the quadrants is counterclockwise. Ibig sabihin, papunta po dito yung kanyang movement. Okay? And I would like to emphasize here also the symbols of the coordinates that you can find in every quadrant. Pag nandito ka sa Cartesian plane, meron pa sinusunod dito na symbols. So dito po sa first quadrant, ang symbols po ng ating coordinates dito ay pareho pong positive. Sa second quadrant naman po, ang ating pong x ay negative, then positive po yung ating y. Okay. Then in the third quadrant, both of them are negative, and in the fourth quadrant, positive po yung ating x at saka negative po yung ating y. So, sundan po natin yung symbols na yan. Another thing dito po sa Cartesian plane ay inonote po natin na ang origin nandito po sa gitna ay yan po yung intersection ng x-axis and y-axis, at meron po itong coordinates na 0, 0. 0 po ang value ng x, 0 din po ang value ng y. Okay. So, yan lang po siguro ang about sa Cartesian plane. And so, we will have an example on how to plot points in the Cartesian plane because it's one of the skills that you need to develop. Marunong kayong mag-plot ng points sa Cartesian plane. I think this is very simple because ginawa na nyo na po ito nang nasa high school kayo. So, dito po magsisimula ang lahat ng ating pag-uusapan sa ating subject since may halo pong analytic geometry yung inyong subject na calculus. So, kaya plot out po natin yung points dito na negative 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 0, and negative 2, negative 3. So, the first thing that you should do is to draw the Cartesian plane. I-draw mo natin ang Cartesian plane para magkaroon tayo ng pagpaplatan natin ng ating mga points dito. And we'll plot each one of the points that are given here in our example. So, the first point here is negative 1 and 2. So, this is negative and positive. So, ibig sabihin na sa second quadrant po yan. So, bilang tayo ng negative 1 sa kaliwa. Okay? At tataas po tayo ng 2 units sa y-axis. Ito po yung location ng ating first point na negative 1 and 2. Okay? Ang second point po natin ay 3 and 4. Pareho pong positive. So, ibig sabihin, nandiyan po yan sa first quadrant. So, bibilang po tayo dito ng 3 units papunta sa kanan. 1, 2, 3. Then, naakyat tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Ito po yung ating point here. So, this is 3, 4. Okay? Next is 0, 0. So, hindi po natin alis dito sa gitna. Ito po yung ating origin. So, dito po yung ating 0, 0. And then, 3, 0. Ang 3, 0 naman po is hindi po yan sa quadrants, kundi nandoon po yan sa x-axis. So, magbilang tayo ng 3 units sa x at saka 0 units sa y. So, 1, 2, 3. Okay? Then, hindi na po alis dyan. So, nandito po yung ating coordinates na 3, 0. Okay? And the last ordered pair here is negative 2, negative 3. So, nasa third quadrant po yan. Kasi, ang atin pong nandito po ay parehong negative. Okay, so bibilang tayo ng 2 units sa punta po sa kaliwa. So, 1 and 2. Then, bababa tayo ng 3. 1, 2, 3. So, ang point po natin ay nandito. Ito po yung coordinates niya ay negative 2 and negative 3. So, ito po yung ating mga points. Madali lang po yan. As long as marunong kayo magbilang kung saan po kayo papunta. Okay, so I hope you understand example number 1. That's very simple only. Okay, so what's important after having the skill on how to plot points in the Cartesian plane? The next thing that you should do and you should know
is how to find the distance between 2 points. And we are given here a formula for the distance, or the popularly known as the distance formula. So ang distance formula po natin dito ay d equals the square root of the quantity of x sub 2 minus x sub 1 squared plus the quantity of y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay, so tandaan nyo po ang formula na ito kapag meron po tayong points dito na dalawa, like p sub 1 and p sub 2 na may coordinates po tayo dito na x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay, so here in example 2, illustrate po natin yan kung paano natin ma-derive yung distance formula na yan. So, meron pa tayo ditong sabi, determine the distance between p sub 1 with coordinates x sub 1, y sub 1, and p sub 2 with coordinates x sub 2, y sub 2 respectively in a plane. So, ang natin gagawin dito is mag-drawing muna tayo ng Cartesian plane. Okay? So, Cartesian plane tayo. So, ipa-plot po natin ito sa Cartesian plane, ang p sub 1 at saka p sub 2. Okay, so saan po ba ito banda ang ating p1 at saka p2? Pili lang po kayo kung saan nyo po ito ilalagay. But in my case here, wala naman pong number na nandyan sa ating given, di ba? Tingnan nyo po, walang number. Symbols lang po yan. So kahit saan pwede kayo maglagay ng p sub 1 at saka p sub 2. So my choice is dito po ilalagay yung p sub 1 ko na kanyang ordered pair ay may coordinates na x sub 1, y sub 1. At saka dito ilalagay yung p sub 2. X sub 2 at saka y sub 2. Okay. Pag kinalik po natin ang linya na to, yan po yung ating nire-require sa problem na distance. Ano kaya ang distance na yan? Okay. So, that is diagonal line. Hindi po tayo pwedeng magbilang dyan. Kasi pag horizontal at saka vertical, pwede natin bilangin lang yung mga square dito sa Cartesian plane at malalaman na natin yung kanyang distance. So, since diagonal po yan, gagamit tayo ng paraan kung paano natin ma-solve po ang value na yan. Okay. So, kung gagawa po ako dito ng broken line, for example, from P1, papunta po sa baba. Okay. At from P2, mag-intersect silang dalawa ng isang broken line. Makakabuo po tayo ng right triangle. So, kung right triangle yan, pwede natin applyan yan ng Pythagorean formula. Okay, that's the technique. Pero bago natin gamitan yan ng Pythagorean formula, i-level po muna natin ito. So, pwede natin sabihin ito ay side A, ito po ay side B, at saka ito ay side C. Okay. And, if magtatanong kayo, ano po ang distance galing dito? Ano kaya ang distansya galing sa origin papunta dito? Okay, so, kung atin pong titingnan yan, ang distance po na to, ayan po ang magsasabi ng x sub 1. So, may distance po yan dyan. Okay. Dito at dito rin. Okay. So, ang unang value dito, siyempre, kapag nandito ka sa x-axis, ang unang value ay x sub 1 at ang pangalawa ay x sub 2. Okay. Pag nandito ka naman sa y, ibig sabihin nandito yung first value ng y at saka nandito yung second value ng y. So, ito nandito na distansya ay equal din po dito sa distance na ito. Sa side B. So, paano po makuha ang naka-yellow dito na distansya from y sub 1 to y sub 2? O subtract tayo. Y sub 2 minus y sub 1 para makuha ang kanilang distance. Okay. Absolute value yan kasi pwedeng interchange yan. Y sub 1 minus y sub 2. Walang magbabago dyan. Kasi distance naman yan. And also here on the other side, ang distance po na ito ay equal po dito sa distance din na side A. So, paano makuha ang difference na x sub 2 at saka x sub 1. So, ang distance dyan ay isa-subtract natin x sub 2 minus x sub 1. Yun po yung value ng B. So, kung yung titingnan, lumalabas tuloy na ang value ng A ay equal sa x sub 2 minus x sub 1. Then, ang value ng B ay equal sa y sub 2 minus y sub 1. At ang value ng C ay equal sa side D. Ito. C at saka D. So, kung gagamitan po natin yan ng Pythagorean formula, like, ang Pythagorean formula po natin ay a squared plus b squared equals c squared, or c squared is equal to a squared plus b squared. Then, ang labas po nito, pag ginamit ko po ang formula na yan, ay magiging, magiging d
squared is equal to, ano po yung ating a? Ito po yung ating a. Yan o. X sub 2 minus x sub 1. Okay. Squared. Plus, ang atin pong b, ito rin. Y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay. At ang hinahanap po natin ay d. So, paano natin mahanap ang d? Kasi meron siyang square. So, kukunin natin ang kanyang square root. So, kukunin natin ang square root nitong buong expression na ito. Ano po ang may iwan? Ang may iwan siyempre sa kaliwa ay d na lang. At sa kanan ay mapapaloob po sa square root lahat ng nasa parenthesis na x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, yan na po ang ating distance formula. Tingnan nyo ng maigi. Ang value po nito na d, yan, equals the square root of this expression is very similar to this. Actually, they're the same. So, yan po yung reason kung bakit ang distance po natin ay naging distance formula. Yan po ang reason kung bakit ang distance formula natin ay naging ganyan. Okay? Sana natin derivation lang po yan. So, may mga problems like sa baba, meron tayong example dito. Find the distance between points negative 2, 1, and 3, 4. So, distance naman po ang hinahanap natin dito. So, ibig sabihin po, ang una natin gawin muna is ipa-plot natin. Sige, ipa-plot natin. Saan po ang negative 2 at saka 1? Sige, so i-plot natin. Saan yon? Tingnan natin kung saan yon. Okay, negative 2, kaliwa po yon. Negative 2, kaliwa po yon. Negative 2, then bababa, tataas tayo ng 1. Okay, and dito po yung ating first point. That is negative 2, 1. Okay, the second point is 3, 4. So, how many units to the right? 3. 1, 2, 3. Then we'll move how many units upward? 4 units upward. So, we'll have 1, 2, 3, 4. Okay, nandito po yung ating next point. Pag i-connect po natin ito yung hinahanap natin na distance. So, ano kaya ang distance na ito? Okay, ang ordered pair pala dito ay 3, 4. 3, 4. Okay, so, ano yung ating gagawin dyan? So, directly substituting the formula, substitute po natin ang formula dyan. Identify muna natin yung p sub 1. Okay, so, ano po yung ating point 1? Ang point 1 po natin ay negative 2, 1. At saka ang ating second point ay 3, 4. And we'll directly substitute that to the distance formula. Okay? Sige, so ano ba natin distance formula? So, d is equal to the square root of, yan, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, ano po yung ating x sub 1? Ito yung ating x sub 1. Ito yung ating y sub 1. X sub 2 at saka ito yung ating y sub 2. Substitute po natin yan. So, x sub 2 po natin ay magiging 3. Okay. This will become 3 minus negative 2 squared plus 4 minus 1 squared. Okay. Equals the square root of 3 minus negative 2, that will become 3 plus 2 squared, okay, plus 3 squared. Okay, and this will become 3 plus 2 is 5. 5 squared is 25. So the square root of 25 plus 9, or this is the square root of 34, or approximately, that is 5.83 units. That's the distance. Okay? So, this value here, ang value po na ito po yung ating approximate distance from negative 2, 1, unang point dito, papunta po dito sa second point po natin. Yan po yung example number 3. Here's another example about the distance formula. Sabi dito, show that, kakaiba po ang example na ito, show that the points 2, 1, and 4, 0, and 5, 7 are vertices of a right triangle. So, atin daw po iso-show. So, paano natin iso-show? Ibig sabihin, i-verify po natin kung ang mga points na ito ay magpo-form ng right triangle. At ang pang-verify po natin dyan ay Pythagorean formula.
So, ang first natin na gagawin is ipa-plot muna natin ito. Okay, plot muna natin yan. So, saan po ito ang unang point natin? 2, 1. So, positive po yan. So, ibig sabihin, mag-move tayo ng 2 sa right side. So, 1, 2, at saka 1. Okay, nandito po yung ating unang point. So, this is 2, 1. Okay. Pangalawang point natin ay 4, 0. So, saan may 4, 0? 1, 2, 3, 4. At hindi na aalis dyan. Okay, zoom natin ha. 4, 0. 4, 0. Hindi tayo alis dyan kasi ang y po natin ay 0. Then, another one is 5, 7. Okay, so 5, 7 tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po ang ating next point. So, i-connect natin itong ating triangle. Okay. Ang tatlong points, i-connect natin. Mag-form talaga yan ng triangle, di ba? Verify lang natin kung yun po ba ay right o hindi. Okay. Yan, yun po ating triangle. Ang tanong, right triangle ba yan? Yan ang ating i-verify. Paano natin i-verify yan? Gamit tayo ng Pythagorean formula. So, ibig sabihin, if, sulat ko muna dito ang ating plano. After labeling, for example, ito po ay D1, distance 1. Sige, i-label ko muna. Distance 2 at saka ito ay D3. If the square of distance 1 plus the square of distance 2 is equal to the square of distance 3, then it is a right triangle. Okay, it is a right triangle. So, hanapin muna natin ang D1 dito at saka D3. So, hanapin muna natin ha. So, paano pa natin mahanap yan? Una muna, sige, hanapin natin. Distance formula tayo, D1. D1, ang points po natin ay 2, 1 at saka, itong mga points natin, 2, 1 at saka, ano po ito? Ano pong label natin dito? Ang label po natin dito ay 5, 7. Ang ating D1. Ang D1 po natin ay magiging the quantity of 5 minus 2 squared plus 7 minus 1 squared. Okay, which is equal to the square root of 9 plus 36. Square root of 45. Okay? Sige. Distance 2. Ang distance 2 natin, ito may clear yung distance 2 natin, 2, 1 at saka 4, 0 yung ating gagamitin na points dyan. Sige. So, this will be equal to 4 minus 2 squared plus 0 minus 1 squared. So, this is easy. This will become 4 plus 1. That is the square root of 5. Okay. And D3, gamitin po natin na points. Ito ang 4, 0 at saka 5, 7. So, this will become 5 minus 4. Okay, squared. Plus 7 minus 0 squared. So, this will be equal to the square root of 1 plus 49 or equal to the square root of 50. Okay? That's it. So, ano po yung verification natin? Ito na ating verification. So, we'll verify using the formula this one. Ating sinunod dito kanina. Yan. Ito natin yan dadalhin. So, pag sinubstitute po natin yan, this will become, ano po yung distance 1 natin? This will become the square root of 45 squared plus the square root of 5 squared. Is it equal to the square root of 50 squared using the Pythagorean formula? Equal kaya? O, tingnan natin yung equal. Ang sagot po niyo ay, pag in-square po natin ang square root, ang maiwan siyempre ay ang nasa loob na lang. 45 plus 5. Obviously, 50 po ito, no? So, 50 is equal to 50. Okay, so ano po yung conclusion? Ang conclusion po natin ngayon ay magiging ano? So, therefore, the points form a right triangle. Okay? So, I hope you learned something about example number 4. There's another idea that you should be familiar also, and it's called the midpoint formula.
after the distance formula, kailangan po natin makuha yung midpoint. Pag sinabi po natin midpoint, ito po ay gitna ng dalawang points. So, ito po sa ating illustration, the midpoint is equal to a coordinate in which it is the average of x sub 1 and x sub 2 and y sub 1 and y sub 2. Okay, so for example, ito, tingnan natin yung example natin dito. Find the midpoint of the line joining the points -5, -3, and 9, 3. I-drawing po muna natin ito sa Cartesian plane. So here we have a Cartesian plane and ipa-plot po natin itong dalawang points dito natin. Okay, so ang first point po natin ay -5, -3. Obviously, nasa third quadrant po yan. So, bilang tayo ng 5 papunta sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at pababa tayo ng 3. 1, 2, 3. Okay, so dito po yung ating first point. And that is -5, -3. Okay, our second point is 9, 3. Okay, so 9 units to the right, parehong positive. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then we'll go upward 3 units. 1, 2, 3. Okay, so here's the next point. So this is 9, 3. Okay, ang tinatanong po dito sa atin ay midpoint, hindi po distance. But we all know na pag kinonect po natin itong dalawang points na to, ay magkakaroon po tayo ng distance. Ang tanong, ano po yung gitna? Gamitan po natin yan ng midpoint formula. So, is equal to, dapat po ito ay dalawang coordinates. So, this is x sub 1 plus x sub 2 over 2, comma y sub 1 plus y sub 2 over 2. Gamitin natin itong dalawang points na to. So, ano po yung ating x sub 1? X sub 1 po natin ay -5, okay, plus 9 divided by 2. O y sub 1 po natin is -3 plus 3 over 2. So, equals -5 plus 9 is 4. 4 over 2 is 2. Okay, and -3 plus 3 is 0. 0 divided 2 is 0. So, ito yung ating ordered pair. Ito po yung ating midpoint. Okay, 2, 0. So, saan po yung banda? Count po tayo dito. 2, 0, 1, 2, and 0. So, nandito po yung ating midpoint. Okay, so ang midpoint po natin ay mayroong coordinates na 2, 0. Simple as that. Madali pong hanapin ang midpoint as long as you know the formula. So, I hope you learned something today and see you on the next video.